Welcome to Mi Amore Confession. Maraming salamat po sa pagsuporta at patuloy na pakikinig. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button para lagi kang updated sa ating latest uploads. Salamat po! Sabi nila ang pag-aasawa daw ay hindi parang pagkain ng isang mainit na kanin na kapag ikay napaso ay iyong iluluwa. Gaya rin to sa pagtataksil o panloloko ng kapwa. Ang tiwalang binuo at pinangalagaan mo sa loob ng maraming taon sa isang iglap ay pwedeng mawala dahil lamang sa isang mabigat na pagkakamali. Itago mo na lang ako sa pangalang Mara. Matagal ko na itong pinag-iisipan. Gabi-gabi akong nakatitig sa kisame ng maliit kong kwarto. Nagtatalo ang isip kong dapat ko bang isulat ang kwentong ito. Taong 2021, doon ko po nakilala si Enzo. Nagtatrabaho ako sa isang sales company sa Eastwood, habang siya naman ay isang team leader sa isang malaking BPO company. Si Enzo, ang tipikal na lalaki na pangarap ng sino mang babae. Masipag, tapat, maalaga, at walang ibang iniisip kundi ang kinabukasan naming dalawa. Sa loob ng 5 taon, naging saksi ako sa kung paano niya isinantabi ang sarili niyang mga luho para lamang makapag-ipon. Sabay kaming nangarap ng simpleng bahay, ng kasal, at ng isang pamilyang hindi mararanasan ang mga hirap na dinanas namin nung bata pa kami. Siya ang aking sandigan, ang aking safe haven sa mundong puno ng gulo. Ngunit pagdating ng taong 2025, parang bumagsak ang langit sa akin. Ang aking ina, na siyang natitirang pamilya ko, ay biglang na-diagnose na may stage 4 chronic kidney disease. Kailangan niya ng agarang dialysis 2 beses isang linggo. Bukod pa sa napakahabang listahan ng mamahaling gamot. Kasabay nito, ang inuupahan kong apartment sa Cubao ay biglang nagtaas ng upa ng halos 50% dahil sa inflation. Literal na breakdown malalang inabot ko gabi-gabi. Ang sahod ko sa sales ay halos mapunta lamang sa pamasahe, pagkain at sa gamot ni nanay. Si Enzo, bilang mapagmahal na boyfriend, ay nagsimulang mag-overtime ng sagad. Minsan pumapasok siya sa 12 oras na shift at pag uwi niya, natutulog lamang siya ng 4 na oras bago pumasok muli. Nakikita ko ang pangingitim ng ilalim ng kaning mga mata, ang unti-unting pagpayat ng kaning katawan para lamang matulungan ako sa mga gastusin. Pero sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya, hindi pa rin talaga kasya. Ang taas ng bilihin, ang walang katapusang bayarin sa ospital, at ang pressure ng buhay ay dahan-dahang sumasakal sa akin. Isang gabi habang nakaupo ako sa sahig ng apartment ko na napapaligiran ng mga resibo ng bills na hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad, dumating si Enzo galing trabaho. Pagod na pagod siya, ngunit nang makita niya akong umiiyak, agad niya akong niyakap. Doon niya iminungkahi ang isang solusyon na sa tingin niya ay siyang makapagpagaan ng dinadala ko. Mara, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Nahihirapan akong makita kang nagkakaganyan. Ayoko rin panoorin ka napapagod yung gusto. Nakiusap ako kay Lolo Ramon. Doon muna tayo sa bahay niya makitira. Malaki naman ang bahay niyo Bakante ang mga kwarto. Makakatipid ka sa renta, kuryente at tubig. Ang maiipon mo, erekta natin sa dialysis ng nanay mo. Nung una, nag-atubili ako. Nahihiya ako dahil hindi ko naman kamag-anak si Lolo Ramon. Si Enzo lang naman ang apo niya sa amin at alam kong matanda na to. Baka makagulo lamang ako sa bahay niya. Ngunit dahil wala na akong ibang mapagpipilian at nilalamon na ako ng utang sa mga online lending apps na may patong na ginto, pumayag ako. Iniisip ko na pansamantala lamang to. Isang paraan para makahinga ako kahit konti. Ang bahay ni Lolo Ramon ay isang malaki pero may kalumaan na. Napapalagiran ng matatayog na puno ng mangga at mahogany. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin
at malayo sa mausok at maingay na iskinita ng Cubao. Doon pa lang sa gate, sinalubong na kami ni Lolo Ramon. Nasa early 60s na si Lolo Ramon, ngunit kung titingnan mo ay mukha pa siyang nasa mid-50s dahil maalaga siya sa katawan at madalas mag-ehersisyo sa hardin. Mabango siya, laging plantsyado ang suot na polo at may malaking boses. Nang pinakilala ko ni Enzo sa kanya, tinitigan niya ako ng matagal. Isang titig na may kasamang ngiti na hindi ko mawari kung labis na kabaitan o iba pa. Ngunit dahil sa tindi ng aking pasasalamat, isinantapi ko ang anumang kakaibang nararamdaman ko sa kanya. Inabutan niya kami ng mainit na tsokolate at personal na binuhat ang isa sa mga bag ko. Sabi niya sa akin, "Huwag kang mahiya sa akin, Iha. Naikwento ka sa akin ni Enzo. Lalo lang ang sitwasyon mo. Ituring mo akong sarili mong lolo. Dito sa bahay ko, nakakapag-relax ka kahit papano." Sa sandaling yon, naramdaman kong isang matinding ginhawa na akala ko'y sagot ng Diyos sa aking mga dalangin. Akala ko, natagpuan ko na ang lugar kung saan pwede akong makapagpahinga sa aking mga isipin. Ngunit Miss Amore, ang hindi ko alam, ang bahay na yon ay hindi pala kanlungan, kundi isang hawla na dahan-dahang magpapakita ng aking pinakamalaking kahinaan. Dahil graveyard shift ang trabaho ni Enzo bilang team leader, umaalis siya ng bahay bago mag-alas 8 ng gabi at bumabalik kinaumagahan na pagod na pagod. Kapag off naman niya, madalas siyang tulog sa buong maghapon dahil sa tindi ng pagod at stress sa pagpapatakbo ng kanyang team. Ang ending, madalas kaming dalawa lamang ni Lolo Ramon ang magkasama sa malaking bahay na yon. Dito nagsimula ang dahan-dahang manipulasyon na noong unay hindi ko napansin dahil binalot ng pasasalamat ang aking isipan. Si Lolo Ramon ay naging listening ear ko. Sa tuwing nakaupo ko sa kusina habang naghahanda ng hapunan bago pumasok sa sarili kong trabaho, tatabihan niya ako. Magtatanong siya tungkol sa kalusugan ni nanay, makikinig sa mga kwento ko, at magbibigay ng mga payo na puno ng maturity at karanasan sa buhay. Isang gabi habang naghuhugas ako ng pinggan, pumasok si Lolo Ramon sa kusina. May iniabot siyang isang puting sobre sa akin. Pagbukas ko, naglalaman to ng malaking halaga ng pera. Sapat para sa isang buwang dialysis at mga gamot ni nanay. Nanlaking mata ko at agad kong sinubukang ibalik to sa kanya. "Hindi ko po ito matatanggap. Sobra-sobra na po ang pagpapatira niyo po sa akin dito ng libre." Hinuwakan niyang kamay ko. Binalot ng kanyang mainit na mga palad ng aking nanginginig na mga daliri. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, punong-puno ng pag-aalala. "Huwag mo na itong sabihin kay Enzo, Mara. Marami na siyang iniisip at alam kong nahihiya rin siyang humingi sa akin. Hayaan mo na akong umalalay sa'yo. Ang kalusugan ng ina mo, ang pinakamahalaga ngayon." Sa sobrang pasasalamat, ay napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Umiyak ako sa kanyang balikat habang hinahaplos naman niya ang aking likod. Sa sandaling yon, naramdaman kong isang uri ng proteksyon at kaligtasan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang hindi ko napansin ay ang dahan-dahang pagbaba ng kanyang kamay patungo sa aking bewang. Naramdaman ko naman yon, mi amore. Pero nung sandaling yon, ay hindi ako nagbigay ng kahit anong mali siya. Dumating ang buwan ng Hulyo at lalo kaming naging mas malapit ni Ramon. Nagsimula na siyang magdala ng mga pasalubong para sa akin. Mga pabango, magagandang damit at mga pagkaing alam niyang paborito ko. Tuwing darating si Enzong pagod at walang dalang anuman kundi ang sarili niyang katawan, hindi ko maiwasang ikumpara siya sa kanyang lolo. Sa isip ko, bakit si Lolo Ramon nagagawa kong pasayahin at asikasuhin habang si Enzo naman palaging walang oras at walang sapat na pera? Hindi ko napansin na unti-unti ko nang itinatanim sa aking isipan na si Enzong may kasalanan ng mga nararamdaman kong kalungkutan. Hanggang sa dumating ang isang gabi nga may pagkalakas-lakas na ulan. Nasa trabaho si Enzo dahil may malaking system issue sa kanilang account
kaya hindi niya magawang mag-reply sa mga text ko. Nakaramdam ako ng takot sa dilim ng buong kabahayan na sinabayan pa ng malalakas na kulog. Lumabas ako ng kwartong may hawak na kandila upang pumunta ng sala. Doon ko nadatnan si Lolo Ramon na nakaupo, umiinom habang nakikinig sa ingay ng ulan. "Takot ka ba sa kulog, Mara?" Tanong niya sa akin sabay senyas na maupo ko sa tabi niya sa malaking leather sofa. Tumango ako't dahan-dahang naupo. Binigyan niya ako ng isang maliit na baso ng inumin para daw pampalakas loob. Habang tumatagal ang gabi, mas lalong lumalalim ang aming pagkukwentuhan. Sinabi niya sa akin kung paano siya nangungulila mula nang mamatay ang kanyang asawa. "Alam mo, Mara, napakaganda mo, iha. Bihira ng katulad mong may kakaibang pagmamahal sa pamilyang kahit hirap na hirap na. Kung ako lang si Enzo, napakaswerte ko siguro. Baka hindi na kita maiwang mag-isa sa gabi. Hindi ko hahayaang magpakapagod ka para sa pamilya mo." Bulong niya. Papalapit ang mukha sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang init ng alak sa aking katawan at ang matinding pangungulila sa atensyon na matagal ko nang hindi nararamdaman mula kay Enzo ay sabay-sabay na sumabog sa aking isipan. "Mi amore, gusto kong linawin to. Hindi ko yun ginusto dahil sa tawag ng laman o dahil sa materialistic akong babae. Bumigay ako dahil pinaparamdam niya sa akin na hindi ko makuha kay Enzo dahil sa pagiging busy namin pareho. Nung gabing yun, si ibabaw ng sofa, naganap ang unang pagtataksil namin ni Ramon. Isang gabi ng kasalanan na naging simula ng isang lihim na relasyon sa loob mismo ng bahay na yun. Matapos ang gabing yun, naging sunod-sunod na ang pagtatagpo namin ni Ramon. Sa tuwing aalis si Enzo para pumasok ng trabaho o kaya na may kapag tulog na to, matapos ang 12 oras na puyat, dahan-dahan akong lumalabas ng kwarto para pumasok sa master's bedroom ni Ramon. Sa harap ni Enzo, ako pa rin ang mapagmahal at kawawang girlfriend na nagpapasalamat sa buong tulong niya. Pero sa likod niya, tinatamasa ko ang mga luhot at tensyon na binibigay ng kanyang lolo. Minibigyan ako ni Ramon ng mga alahas. Dinadala sa mga mamahaling restaurant sa labas ng Manila tuwing weekend. Nagdadalan ako kay Enzo na may seminar ako sa trabaho at kung ano-ano pang mga palusot. Ngunit ang bawat haplos, ang bawat mamahaling regalo ay may kasamang guilt na unti-unting pumapatay sa akin araw-araw. Gabi-gabi, tuwing matutulog si Enzo sa tabi ko at yayakapin niya ako ng mahigpit habang bumubulong ng, "Konting tiis na lang, Mara. Makakaipon din tayo at makakalis dito. Gagaling din ang mama mo." Pagkatapos niyang makatulog, dahan-dahan akong babangon. Papasok sa banyo, bubuksan ang gripo para itago ang tunog ng aking pag-iyak. At doon ako hahagulgol habang nakatakip ang kamay ko sa aking bibig. Sinubukan kong sabihin kay Lolo Ramon na itigil na namin. Ngunit alam niya kung paano ako paikutin. Gagamitin niya ang pera, ang pananatili ko sa kaning bahay at ang banta na kapag natigil to ay wala nang tutulong sa dialysis ng aking ina. Natrap ako sa sarili kong kasalanan. Umabot sa sitwasyong sa punto na hindi ko na kayang mabuhay sa isang napakalaking kasinungalingan. Ang bigat ng aking konsyensya. Hindi na ako makakain ng maayos. Palagi akong balisa. At sa tuwing tinitingnan ko si Enzo, ang nakikita ko nilang ay ang isang mabuting taong pinagtataksilan ng 2 taong pinagkakatiwalaan niya. Isang gabi naghanda kami ng hapunan. Nagluto si Enzo ng paborito kong sinigang dahil nakatanggap siya ng maliit na incentive sa trabaho. Masaya siyang nagkwento tungkol sa mga plano niyang pagpapakasal namin sa susunod na taon. Kung anong kulay ng motif ang gusto ko at kung paano niya gustong isayo si nanay sa reception. Habang nagsasalita siya, bigla nilang akong bumigay. "Mara, may problema ba?" Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bigla akong napakagulgol ng malakas. Isang iyak na punong-puno ng pagsisisi. Lumuhod ako sa harap niya sa mismong sahig ng kusina. Hinawakan ko ang kanyang mga binti habang ang aking mga luha ay patuloy na umaagos. "Enzo,
Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Bakit, Mara? Anong nangyari? May nangyari ba kay tita? Hindi si Nanay Enzo. Akong may kasalanan. May nangyari sa amin ng lolo mo. Matagal na, Enzo. Nagtaksil ako sa loob mismo ng bahay na to. Sa sandaling yun, parang huminto ang ikot ng mundo. Nakita ko kung paano dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng buhay ay biglang naging blanko bago napalitan ng isang matinding shock, dusa at pandidiri. Binitawan niya ang aking mga kamay na tila ba nakahawak siya sa isang maduming bagay. Ang kasunod na eksena ay ang pinakamagulong gabi ng aking buhay. Tumayo si Enzo, nanginginig ang buong katawan sa galit. Lumabas siya ng kusina at pumunta sa malaking sala kung saan nakaupo si Lolo Ramon na kalmado lamang na nagbabasa ng dyaryo na tila walang anumang naririnig. Totoo ba? Lo, totoo bang sinasabi ni Mara? Galit na galit siya. Lumalabas ang mga ugat sa kaning liig at naghahalo ang luhat pawis sa kaning muka. Tumingin lamang si Ramon kay Enzo. Walang bakas ng gulat, walang bakas ng hiya o konsensya sa kaning muka. Sa halip, ibinaba niya ang remote ng TV, sumandal sa kaning upuan, at sa napakalamig na boses ay sinimula niyang paikuti ng isip ng kaning apo. Enzo, huminahon ka. Huwag kang sumigaw sa harap ko. Lalaki ka, Enzo. Dapat matagal mo nang nakita ang totoo. Ang babaeng yan, madaling mabulag sa pera. Kung hindi dahil sa mga binibigay ko, sa tingin mo ba, mananatili yan sa tabi mo habang wala ka pang napapatunayan sa buhay? Pero Lo, pamilya kita. Paano mo nagawa sa akin to? Ginawa ko to para sa iyo, Enzo. Sinasadya ko siyang subukan at nakita mo naman kung gaano siya kadaling bumigay. Hindi maganda para sa iyong isang babaeng katulad ni Mara. Pabigat na nga ang pamilya, madali pang matukso. Kung magpapakasal ka rito, habang buhay kang magiging miserable at hihilahin ka lamang niya pababa. Isang pabor ang ginawa ko sa'yo para mamulat ka sa kung anong klaseng basurang pinatira mo sa bahay ko. Sumasakit ang dibdib ko habang nakikinig sa mga sinasabi ni Ramon. Parang may kutsilyong sumasaksak sa akin sa bawat salitang lumalabas sa kaning bibig. Pero ang mas masakit ay ang makita ang reaksyon ni Enzo. Sama kayong dalawa. Panghayop kayo. Sigaw ni Enzo bago niya sinipa ang malit na lamesa sa sala. Dahilan para mabasag ang isang flower vase. Umakyat si Enzo sa kwarto. Narinig ko ang marahas na pagbubukas at pagsasara ng mga cabinet. Pagbaba niya, bitbit niya na ang kanyang backpack at isang malaking plastic bag ng mga damit. Hindi niya na ako tiningnan. Hindi na rin niya pinakinggan ang mga pagmamakaawa ko. Lumabas siya ng pinto. Binilibag to ng malakas at tuluyan niya ng lumayas. Naiwan ako sa sala. Nakaluhod sa sahig habang umiiyak. Tumingin ako kay Lolo Ramon, umaasang may konting habag o hiya akong makikita sa kanya. Pero wala. Tumayo lang siya, inayos ang kanyang polo at nagsalita. Mag-impake ka na rin, Mara. Tapos nang palabas, umalis ka na sa bahay ko bago pa kita ipakaligkad sa mga guards sa subdivision. Sa huli, pareho kaming nawala ni Enzo. Pareho kaming natalo sa larong mismong lolo niyang gumawa. Naghiwalay kami at hindi na kami nagkausap muli. Nagpalit siya ng cellphone number. Blinak niya ako sa lahat ng social media accounts niya at nag-resign sa trabaho niya sa Estud. Balita ko mula sa mga dating katrabaho namin, lumipat siya sa probinsya para doon magsimula ulit. Ang 5 taon naming relasyon ay natapos na parang abo na tinangay ng hangin. Sa pagkakaalam ko, ay hindi na rin siya nagpakita kay Ramon. Hindi niya na to binalikan o kinausap. Kahit noong nabalitaan naming na-stroke ang matanda ilang buwan pagkatapos ng skandalo, nag-iwang mag-isa si Lolo Ramon sa kanyang malaking mansyon, kasama ang kanyang pera at ang pagiging mapangmata niya. Ngayon, narito ako sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house sa Pasay. Mahirap ang buhay at buwan-buwan nararamdaman ko pa rin ang bigat ng karma at pagsisisi. Tuwing gabi,
Kapag naririnig ko ang ingay ng mga sasakyan sa labas, naaalala ko si Enzo. Nasanay kasi ako na tuwing gabi ay hinihintay ko ang tunog ng motor niya, tapos ay sabay kaming maghahapunan at magpapahinga. Ang pagtataksil ay hindi isang pagkakamali na pwedeng burahin ng simpleng paghingi ng tawad. Sinisira nito ang tiwalang binuo ng maraming taon. At para kay Lolo Ramon, napatunayan ko na ang mga taong sanay magmanipula ng buhay ng iba ay madalas na nagtatapos na mag-isa. Nilalamon ng sarili nilang kawalan ng konsensya. Sana po'y may natutunan kayo sa kwento ng buhay ko, Miss Amore. At sana wala nang matulad sa mga pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Nagbabahagi, Mara.